You want to go home na? Okay. Approve na di ako. Approve eh. Magaling na ikaw. So, ganun talaga mga farmer. Hindi natin maiwasan yung mga ganitong problema. So, dumadaan talaga sa buhay natin. Siyempre, na kailangan na lumaban tayo. Huwag tayong susuko. Kasi nga kapag sumuko tayo, wala nang lalaban para sa atin. Hello mga farmer, good morning po sa inyo at welcome naman sa ating panibagong video. So, kakauwi lang natin galing sa ospital. Di pa rin nakalabas si Baby Ellie, no? Yung ating anak. So, ngayon po, kapag naging okay yung kanyang kalagayan, sabi ng doktor ay posible na makakalabas kami ngayon. So, sana nga po para makauwi na rin kami. So, halos 5 araw na rin kami doon mga farmer sa ospital. At medyo okay na rin yung kalagayan ni Ellie, no? So kahapon sana ilalabas kami, pero binawalan kami ng doktor kasi nga nagsusuka pa rin at merong lagnat. So hindi na namin pinili at baka magkaroon pa ng problema kapag inuwi namin. So ngayon po, maaga tayong umuwi dito para asikasuhin yung mga alaga namin, no? So halos 5 araw tayo dito na hindi nakapokus. So marami nang dumi, so hindi na tayo nakapaglinis. So hayaan lang mga farmer. At yun, kapag naging okay na at nakauwi na kami, ay maglilinis tayo dito. So samahan nyo naman ako mga farmer at magpapakain tayo ng ating mga alaga. So nakaligo na rin ako. So meron kasi nag-comment sa atin na bawal tayong pumasok dito at tumawak ng mga pagkain ng ating mga alaga, especially galing tayo sa hospital. So yun, naligo na rin tayo mga farmer para hindi tayo makapagdala ng virus dito sa ating mga alaga. At update ko rin mga farmer sa aming mga alagang manok. So meron tayong mga sisiw na mapupisa. So di na natin namalayan kasi nga di tayo nakapag-update dito sa ating mga alaga sa halos 5 araw na di tayo dito na-focus. So tara mga farmer, pakain muna tayo at yun, samahan nyo ako sa ating gagawin ngayong araw. Let's go! So mga farmer, King's Vita Plus. King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang kaagapay mo sa iyong negosyo. Kikita ka na, aasenso ka pa. Talagay pa tayo sa ating pagkain. So nagsisiliya ka na yung mga alaga namin dito kasi nga gutom na po yan. So time check na ngayon, alas 6 ng umaga. So pakain tayo. So ay mga farmer, nagugutom na yung ating mga alagang manok at saka pato dito. So pakainin na rin natin. So damihan na natin agad kasi nga baka abutin tayo ng hapon dun sa hospital bago kami makalabas in case na matuloy. Yan. So pinagsama ko na rin dito mga farmer yung mga pato at saka manok para isang bigayan na lang. Yan o, gutom na gutom. So dito mga farmers, mga breeders natin, no? So sobrang gulo yung kanilang kulungan ngayon. Di natin naasikaso talaga. Pero meron na dito mga farmer, mga napisa na mga bagong sisiyo. Dito natin nabilang yan kung ilang piraso. Ano pa yung iba. Yan, so din natin namalayan talaga sa sobrang busy natin. Yan, at meron pa dito na mga itlog. Yan, so tingnan natin. Ayun, so dito merong 5. Tsaka dito rin mga farmer. Yan, so ito po ay nililimliman na. At araw na yung bibilangin natin at mapipisa na rin ito. Ayan. So unti-unti na dumadami yung ating mga manok dito mga farmer. At doon natin nilagay yung iba
sa kanilang free range dun sa labas, you know, yung nag-aagawan sila dun. So sobrang dami na rin. So unti-unti nang pinapadago natin yan mga farmer para gagawin natin na negosyo in case na mag-okay yung kanilang sitwasyon. So mga farmer, tapos tayo magpakain ng ating mga alaga dito, no? At mag-update rin ako sa inyo so, sa mga alaga natin mga manok. Yan, at tumagutom yung ating mga alagang baboy dito, yung mga anak ni Blacky na natira sa atin, 5 piraso. At yung inahin natin, yan. So ganoon talaga mga farmer, hindi natin maiwasan yung mga ganitong problema. So dumadaan talaga sa buhay natin. Syempre na kailangan na lumaban tayo, huwag tayong susuko. Kasi nga kapag sumuko tayo, wala nang lalaban para sa atin. Okay, so tara mga farmer, kasi nga nag-harvest na sila nanay at tatay doon ng gulay. Tayo magde-deliver, so tara. So bago tayo bumalik doon sa hospital, ay asikasuhin muna natin yung mga gulay na harvest nila para deliver natin. So okay na mga farmer, para may panggastos na rin tayo dito pang araw-araw. Kasi nga halos 5 araw din na hindi ka pinakapag-harvest dahil sa ano niya tayo sa hospital. So gamit natin yung tricycle at wala silang magamit dito. Kaya ngayon, so nakachempo sila na makapag-harvest kasi nga maaga tayong umuwi kanina. So tara mga farmer, harvestin na natin ito kasi nga meron sila ditong, ayan, so hanggang dun yun. So mga okra, papaya, yung tanim namin dito, kangkong at talbos ng kamote. Ayan o, sobrang dami, pati tanglad. So pang araw-araw namin ito mga farmer na pinagkukunan ng panggastos. So ayos na ayos. So di na babakante yung araw namin. Yan, so hanggang dun yung harvest nila ni nanay kanina at tatay. So eto na mga farmer, yan, so tapos na nating makolekta lahat ng na-harvest nila ni tatay kanina. So kangkong, kalugbate, okra, tapos yung talbos ng kamote na green tsaka violet. So ito yung ating di-deliver ngayon. Ayan. So grabing putik yung ano mga farmer, yung tubig ng irigasyon kasi nga grabe yung ulan dito kagabi. So tuloy-tuloy yung ulan dito. So okay lang naman kasi nga gabi siya bumubuhos, so hindi sa araw, para makagawa pa rin tayo ng mga gawa natin dito. So tara mga farmer, deliver tayo. At pagkatapos natin dito ay babalik na tayo dun sa hospital para tingnan yung kalagayan ng ating mag-ina, lalong lalo na ni Baby Ellie. So let's go. Pera naman ito mga farmer. Let's go. Yan ang sagot, Carl. So ay mga farmer, time check tayo. Alas 9 na ng umaga at kakatapos na natin mag-asikaso ng ating mga alaga. Yun, at nakaligo na rin tayo, no? So babalik na tayo dun mga farmer sa ospital kay Mrs. tsaka kay Baby Ellie, sa anak namin. At yun nga, tumawag siya kanina na dumada daw yung doktor doon at sinabi na pwede na ako kaming lumabas. So good news yung mga farmer, at exciting din ito mamaya kasi nga malalaman na natin kung magkano yung bill namin, kung magkano yung babayaran namin sa loob ng halos 5 araw. Ayan, so nagdala na ng mga farmer, nagluto ako ng ayan, pagkain ni Mrs. doon, gulay tsaka kanin. So bibili lang tayo ng ulam doon sa dadaanan natin. So tara mga farmer, update ko kayo mamaya. At yun, so balik tayo doon, let's go. So ayan mga farmer, dito tayo sa hospital. Yan, at nakabili na rin ako ng mga pang-ulam namin. Kaya bago kami umuwi mamaya ay mananghalian muna kami kasi hindi namin alam kung anong oras kami makakalabas. So tara mga farmer. Hello. Kamusta ni Mao?
Oo, ay. Gamit mo na natin ang kapas ng kapo. Nag-iihi mo ito sa AR. Ginto natin mo ito. So yung mga farmer, mag-alauna na ng hapon at tapos na kaming manghalian ni Mrs. So ngayon po si Baby Ellie ay natutulog po. Yan, so kanina pa po yan. At siguro ay bumabawi na rin kasi nung nakaraang mga gabi ay halos wala rin siyang tulog dahil sa para yung ubo tsaka yung lagnat. So sobrang thankful kami mga farmer kasi nga sa ngayon ay makakalabas na kami after 5 days. So nung Friday pa kami dito at ngayong Tuesday lang kami makakalabas. So yung diagnosis po sa kanya ay pneumonia plus hyperacidity, kaya po nagsusuka siya kasi nga grabe yung acid sa kanyang tiyan. So salamat kami sa mga staff dito ng hospital tsaka sa mga doktor din na nag-alaga sa kanya. At ngayon po ay na-process ko na yung mga billing namin at yung binayaran niya namin ay medyo malaki-laki. So private kasi yung kinuha namin at private din yung kwarto na pinaglagyan namin kay Baby Ellie kaya medyo malaki. Pero ganoon pa man ay syempre yung kapakanan pa rin ni baby yung importante. So sa ngayon ay inaantay na lang po namin na lumabas yung kanyang medical records kasi nga sa ngayon po ay nananghalian din yung mga staff doon. So alauna daw yung balik nila. Kukunin natin yung medical records ni Ellie. Abangan nyo mamaya at yun, lalabas kami dito sa hospital. At maraming salamat nga pala sa lahat ng nagpaabot ng mga prayers para sa mabilis na kagalingan ng aming anak. Yun. So ayun mga farmer, na kuha na yung dextrose ni Ellie. Kaya nagpe-prepare na kami na umuwi. You want to go home na? Okay. Approve na biya. Approve eh. Magaling na ikaw. Ay. Approve sa kabila. Oy. Your hands was a balloon. Yung mga farmer oh. Lumaga kasi nga nagkamali yung pagtusok ng dextrose. Yun, naligaw yung dextrose sa kanyang kamay kaya yun, namaga hanggang siko. Yan, let's go home na. Okay na? Yan. Kasi mga farmer, uwi na kami. At okay na yung ating mga dala dito. So kukunti lang naman. Tara. Bye-bye. Uwi na ikaw? Balik kita. You want to go back here? No. Okay. Si mga farmer, uwi na kami. Yun, at para makapagpahinga na rin si Mrs. tsaka si Ellie, mga anak namin. Tara. So ayun mga farmer, nakauwi na kami ng bahay at salamat tayo sa Panginoon at naging okay naman yung kalagayan ng anak namin at sana po ay tuloy na siyang gumaling talaga at di na maulit yung ganitong pangyayari. So ayun mga farmer, sobrang laki nga yung naging bill namin pero pasalamat pa rin tayo at merong PhilHealth tsaka insurance si Mrs. at nakaber niya yung bill ng anak namin. So di na ganun kalaki yung aming nabayaran talaga yung final bill namin. Okay, so gusto ko lang din magbigay sa inyo ng tip mga farmer tungkol sa mga bata no? Kasi nga hindi talaga biro yung magkaroon ng sakit yung mga anak natin. So kinakailangan ay talagang maging maingat tayo. So wag nating hayaan na matuyuan ng pawis yung inyong mga anak, lalong-lalo kapag naglalaro sila at kapag lumalabas po sila ng gabi or di kaya ay maambon. So kinakailangan meron silang protection talaga gaya ng sombrero or di kaya ay payong at pasuotin nyo sila ng face mask kasi nga malalanghap pa rin nila yung ambon at yun,
pneumonia po yung aabutin nila, so hindi talaga biro mga farmer. So biruin natin, umabot kami ng 5 araw dun sa hospital dahil sa sakit niya, yung pneumonia. Pero ganun pa man ay naging okay na rin siya. At yun, pati na rin mga farmer yung pag-iinom ng mga matatamis, no, kagaya ng Chucky, Dutch Mill or Yakult. So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit siya nagsusuka. So sabi ng doktor ay nagkaroon siya ng hyperacidity. At yun, so okay lang din naman na spoil natin yung mga anak natin, pero talagang disiplina lang talaga mga farmer. Huwag nating hayaan sila na masobrahan, kasi nga baka matulad kayo sa anak namin. At yun, di talaga biro mga farmer, kasi nga naawa ko sa anak namin nung nakaraan, kasi nga halos lahat ng kinakain niya ay sinusuka niya rin. So hyperacidity pala, or pagiging acidic yung naging rason kung bakit nagkaganon siya. So ayun lang mga farmer, at nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta, patuloy na tumatangkilik sa ating mga videos, sa lahat ng nagpaabot ng prayers sa fast recovery ng anak namin. Yun, so maraming salamat po sa inyo. At abang-abang ulit mga farmers sa mga susunod na mga videos, kasi nga ngayon yung video natin na to ay yun nga, daily vlog lang muna tayo. So abang-abang na lang mga farmers sa mga susunod natin mga upload. So mga farmer, bago tayo magtapos ay shoutout po tayo sa ating mga solid na subscribers, solid na supporters na lagi nag-aabang at tumatagilig sa ating mga videos. Yun. So mga farmer, shoutout tayo kay Sir Rodrigo Esplana, ganun din po kay Sir Efren Beato, kay Sir Marvin Gerarcas watching from Israel. So ayun sir, mag-ingat ka po dyan, kasi nga nabalitaan ko na yun, state of war nga po yung bansang Israel ngayon. So sa lahat ng OFW natin na andyan po sa Israel, so mag-ingat po kayo dyan. At sa lahat ng mga FW na subscribers natin, ingat po kayo dyan parate. Shoutout din po kay Mami Ning Bebay, kay Ma'am Rufa Tagaan, kay Sir Ariel Tabag, kay Dora De Mesa, kay Ma'am Michelle Gam Samson, ganoon din po kay Jonal Balate, kay Sir Marnel Galit, kay Ma'am Milanie Gusi, sa Aman family watching from Oban, Quezon, kay Sir Macdo Allen, ganoon din po kay Sir Ariel Duran, at kay Ma'am Anita Clarito watching from Bohol. So mga farmer, pa-subscribe na rin ako at pabisita sa mga YouTube channel nila Probinsyanang Magbababoy, Agriwen and Adventures, Madiskarting si Turing, Rick TV, Backyard Piggery, Tilapia and Hito Farm, ganoon po kay Probinsyana watching from Capiz, at kay Trigvan Farm TV. So mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mong po-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section. At sa mga hindi po pa napag-subscribe, ay pa-subscribe na din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin para natin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas na sana pwedeng pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!